Paano nga ba nakakagawa ng video ang AI? Nag-scroll ka sa social media pages mo, nakita mo ang isang video ng isang sanggol na tumatakbo palabas ng delivery room at hinahanap ang doktor. Nung kinausap siya ng nurse, sinabi niyang, "Ibalik niyo na ako sa tiyan ng nanay ko." Sa isa pang video, nakita mo naman ang isang matandang babae. Lumulutang siya sa space at tila ba enjoy sa paglipad. Sinasabi niyang, "Nandito na ako sa space ngayon, ayoko na dyan sa Earth." Sa isang video naman, makikita ang isang pusa na umiiyak dahil sa hirap ng pamumuhay nito, kaya kinakailangan nitong gumawa ng iba't ibang trabaho para mabuhay. Meron din namang pusang niloko ng kanyang asawa at kinalaunan ay naghiganti. Ilan lang yan sa mga video na laman ng mga social media pages ngayon. Teka, bakit parang weird? Ano ang pagkakapareho ng mga videos? Lahat sila ay gawa ng AI or AI video generated. Sa madaling salita, mga pekeng videos at hindi totoo. Ang mga imaginations noon ay kaya nang magawang video ngayon sa isang utos lamang sa AI. Pero ang malaking katanungan, paano nga ba gumagawa ng videos ang AI na mukhang totoong-totoo? Kung ganito nakatindi ang teknolohiya, may dapat ba tayong ikabahala? Ano nga ba ang mga proseso sa likod ng paggawa ng AI-generated videos? At paano mo malalaman kung ang napapanood mo ay gawa ng totoong tao o ng isang makapangyarihang algorithm? Tara, pag-usapan natin yan. Noong June 2025, naging mainit na usap-usapan sa Pilipinas ang pag-share ng isang senador ng AI-generated video kung saan may estudyanteng lalaki na nagbigay ng opinyon tungkol sa isang issue sa gobyerno. Nang lumabas na ang video ay hindi totoong recording ng tao kundi gawa ng artificial intelligence. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming nagpahayag na dapat maging responsable ang mga namumuno at influencers sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media. Lalo na ngayon na ang AI-generated videos ay hindi madaling ma-identify ng peke kung hindi mo i-check ng mabuti. Mukhang imposible, pero dahil sa husay ng teknolohiya ngayon, kaya nang manipulahin ang mga video at pagmukhay nitong totoo kahit sa pinakasimpleng paraan. Kaya kung mapapadaan ka sa social media, hindi na bago ang makakita ng mga AI-generated videos na madalas ay nakakatawa o nakakabilib. Katulad ng mga vloggers na kunwari nagta-time travel sa unang panahon. Ang AI-generated video o synthetic video ay mga gawa-gawang video gamit ang artificial intelligence na kayang baguhin ang itsura, boses at galaw ng tao upang magmukhang totoo ang ipinapakita. Ang kailangan lang gawin ay mag-log in sa isang AI video platform katulad ng Veo 3, Runway Gen 3 Alpha o Canva AI. Sa kanilang chat box o prompt tool, pwede mo nang i-type ang gusto mong makita. Halimbawa, "Make me a dog flying into the sky." Matapos mo i-send ang prompt, magge-generate ang AI ng video base sa iyong utos. Makalipas ang ilang minuto, lalabas na ang video ng aso na lumilipad, kompleto pa sa tunog, galaw at realistic na detalye. Ang mga platform tulad ng Veo 3 ay may kakayahang mag-produce ng cinematic quality na video na may synchronized audio, realistic physics at natural na lip sync na pwedeng gamitin sa social media, marketing, education o personal na content creation. Isa pa sa nakakabilib na kaya ng AI ay ang paggaya ng boses at pananalita ng kahit anong bansa. Pati nga iba't ibang wika sa Pilipinas, kayang-kaya nitong gayahin. Detalyado rin ang pagpapakita nito mula sa accent, pananamit, background hanggang sa kilos at expression. Parang totoong-totoo ang dating. Paano ito nangyayari? Paano ito ginagawa ng isang computer? Kunwari, nag-type ka ng isang pusa na nakasakay sa bisikleta sa EDSA habang traffic. Walang literal na video shoot na mangyayari. Ang kailangan lang ng AI ang gamitin ang sarili niyang memory na puno ng bilyong-bilyong photo at video clip na pinag-aralan niya mula sa internet, movies at iba pang sources. Dito siya humuhugot ng impormasyon kung paano ang itsura ng pusa, bisikleta at ng mismong EDSA, traffic lights, jeep, kalsada at street signs. Kumbaga, lahat ng impormasyon na alam ng AI ay pinagkukonek-connect niya. Pero hindi lang static na larawan ang binubuo. Para magmukhang gumagalaw at totoo, gumagamit ang AI ng diffusion models na nagsisimula sa malabong image. Parang static ng TV at dahan-dahan itong nililinaw hanggang maging natural, cinematic at pulido ang bawat frame. Dahil trained ang AI sa tamang kilos ng tao,
hayop at iba pang bagay sa totoong mundo, nagiging lifelike ang bawat galaw. Suwabe, hindi bigla-bigla o putol-putol, may tamang weight at timing. Hindi pa perfect ang AI at madalas pa rin itong magkamali. Kapag may mga sablay na parte, halimbawa, nakausli ang kamay ng pusa, blurred ang background. Nagtatrabaho naman ngayon ang enhancers, mga smart na tools na nag-aayos ng larawan para maging maganda ang visual output. Dinadagdagan ng AI ng extra frames para mas smooth ang bawat galaw. At ina-upgrade pa ang resolution para maging HD o cinematic ang dating. Kung tao ang gusto mong palabasin sa video, mas advanced ang kayang gawin ng AI. Mayroong AI avatars na sobrang realistic. Halos hindi mo mapapansin kung digital o totoong tao. Nagkasync ang labi sa bawat salita. Nagbabago ang facial expression base sa emosyon at kaya magpalit ng accent. Tagalog, Bisaya, English, kahit halo-halo pa. Kung gusto mong gawing teacher, vlogger, celebrity, o kahit lola na nakakatawa, lahat ito kayang i-deliver ng AI ng lifelike at engaging. Kahit ang mismong script mo, kaya niyang i-improve at gawing mas eskwela. Depende sa gusto mo. Bilang bagong tech, mas naging impressive pa ang output ng AI dahil may sound na rin itong kasama. Katulad sa Veo 3 ng Google, na automatic na nagge-generate ng ambient sound, dialogue at background music. Kasabay ng visuals, bumabagay din ang audio nito. Halimbawa, kapag traffic sa EDSA, may busina, ingay ng makina, boses ng mga nagbebenta, at tunog ng ulan kapag may eksenang umuulan. Kaya sobrang nagiging realistic, parang totoong-totoo ang AI videos. Hindi dahil nililin lang ang tao ng AI, kundi dahil ginagaya nito ang patterns, details at movements na natututunan niya mula sa totoong mga video. Bawat hibla ng buhok na gumagalaw sa hangin, bawat palit ng ilaw sa kalsada, lahat hinugot mula sa data at binuo gamit ang advanced technology. Sa totoo lang, parang may invisible film crew, cameraman, editor, sound designer, animator na sabay-sabay na nagtatrabaho sa likod ng bawat AI video. Pero sa AI, isang technology lang ang gumagana bilang lahat ng iyon at hinasa ito gamit ng napakaraming data at advanced systems. Kaya sa isang simpleng prompt, may instant realistic movie ka na pwedeng i-share at ipakita kahit kanino, kahit kailan, at kahit ano pang laman ng imaginations mo ay kaya mo nang makita sa isang video. Maaaring gamitin ng mga AI videos para sa pagtuturo, training ng mga empleyado, marketing ng produkto, pagpapasaya sa social media, at paggawa ng creative content para sa school o work presentations. Dahil bukod kasi sa libangan, malaki ang nagagawa ng AI video sa edukasyon, negosyo at komunikasyon. Dahil mabilis itong gawin, madaling baguhin at mas accessible para sa lahat. Kaya lang, merong problema na hindi maiiwasan sa AI. Sa sobrang realistic ng AI videos, nagagamit ito minsan para makapandaya o makapandin lang ng tao. May mga gumagawa ng videos para magmukhang totoo ang isang tao, balita o pangyayari, kahit walang basihan sa realidad. Halimbawa, pwedeng gayahin ng AI ang boses, mukha at galaw ng isang tao para magpakalat ng peking impormasyon o gumawa ng tinatawag na deepfake. Dahil dito, nababahala ang marami sa posibilidad ng maling paggamit, tulad ng pagpapalaganap ng fake news, paninira ng reputasyon o panloloko online. Pero may paraan para malaman kung isang video ay gawa ng AI o totoo. Una, pagmasdan ng mabuti ang mukha at galaw ng mga tao. Madalas hindi natural ang kilay, mata at micro-expressions sa AI videos. Pakinggan ang boses o tunog. Kung parang robotic, nakakailang o may mismatch, magduda ka na. Obserbahan din ang mga kamay ng tao sa video. Kadalasan sa AI videos may sobrang daliri, weird na hugis ng kamay o hindi akma ang kilos sa sinasabi. Tumingin ka sa background. Minsan may mga tao na parang hindi makilala, awkward ang kilos o tumatagos sa mga pader at mga bagay. Minsan pa nga, magkakamukha ang tao o pare-pareho ang suot. Isa pang clue. Kapag hindi mo maintindihan ang text sa signage, label o sa damit, madalas baliktad, kulang o random ang mga letra kapag AI ang gumawa. Kung may parte ng video na hindi mo maintindihan ang nangyayari o parang may sobrang random na detalye, magduda ka na. Kung may napapansin kang ganito sa video, lalo na kung parang hindi realistic ang kilos, itsura o tunog, maaaring AI generated na ito, na hindi mo dapat paniwalaan bilang totoong nangyayari sa real world. Ngayon pa lang, malayo na ang nararating ng AI video generators, sobrang realistic.
mabilis at accessible para sa lahat. Pero sa future, dapat asahan natin na magiging mas advanced pa ang teknolohiya kung saan makakagawa na rin ang AI ng mas mahahabang pelikula, interactive videos at personalized content kahit simpleng prompt lang ang gamitin. Bukod sa entertainment, aasahan natin na gagamitin ito sa edukasyon, trabaho, marketing at marami pang ibang larangan. Magbibigay ito ng mas malawak na access sa creative expression, pero dapat pa rin tayong mag-ingat sa maling paggamit, lalo na sa usapin ng privacy, misinformation at digital ethics. Sa ngayon, may mga AI video generators na libreng gamitin, pero mas marami at mas advanced ang features para sa mga nakasubscribe sa premium na nagbabayad ng mas mataas buwan-buwan o taon-taon. Sa mga susunod na panahon, siguradong mas magiging mura at accessible ang mga AI tools dahil sa lumalawak na kompetisyon ng mga AI companies. Kaya sa tuwing nakikita mo ang lola na lumilipad sa space, sanggol na nagsasalita at gustong bumalik sa tiyan ng nanay niya, o mga simpleng videos na parang totoo pero malayo sa realidad, relax. AI lang yan. Gawa ng teknolohiya gamit ang kanyang memorya at matinding pag-aaral sa milyon-milyong larawan at video. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.